pinatutuhanan na totoo siya yung gumawa ng pre-operation report at authority to operate. So, this is a very good development. Nagsalita na yung agent. So, tahimik ngayon ang PIDEA tungkol sa sulat na yan. Tahimik ang Office of the President. Tahimik ang Kamara at Senado. Well, understandably, yung Senado at Kamara, hindi pa makapag-comment dahil naka-break pa sila. Handang humarap sa anumang investigasyon yung PIDEA agent. Ang naintindihan ko yung sulat niya, parang natakot din siya na baka siya ang paghinalaan na nag-leak ng dokument. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan pa rin natin ngayon yung PIDEA documents na expose ni Maharlika. Tatlong documents na yon na 2 beses ng pinasinungalingan ng PIDEA. So, peke, generated by artificial intelligence ang stand ng PIDEA. So, lately, may pang-4 na dokumento na nilabas na naman ni Maharlika. Ito na yung sulat galing sa PIDEA agent. Sumulat yung PIDEA agent sa Director General ng PIDEA at nagpapaliwanag. Pinatutuhanan na totoo siya yung gumawa ng pre-operation report at authority to operate. So, this is a very good development. Nagsalita na yung agent. So, sa mga comments na babasa ko, na dapat magsalita na rin yung artista. Okay, yung sulat ng PIDEA agent, binanggit niya yung pangalan na ng artista. Yung allegedly kasama ni Bongbong Marcos Jr. doon sa condominium unit sa Rockwell, Makati. Si Maharlika, binanggit na rin niya yung pangalan ng artista. So marami akong comments na nababasa na sana magsalita na rin yung artista. So, yun ang pag-usapan natin mamaya. Lalabas ba yung artista at magsasalita tungkol sa nalalaman niya? Punta muna tayo dito sa PIDEA agent. So, lumalabas yung PIDEA agent. Wala na siya sa PIDEA ngayon. Kasi sa sulat niya, lumalabas na parang umalis na siya o tinanggal siya sa PIDEA noong 2013 at nakaranas siya ng matinding persecution galing sa PIDEA chief. Kasi may nabasa akong mga article, inaakusahan niya yung PIDEA chief ng masama. Basta ang feedback na natanggap ko is matapang itong PIDEA agent na ito at walang sinasanto, trabaho lang. So, nandyan na yung sulat niya sa PIDEA chief, copy furnished sa House of Representatives and Senado and Office of the President. So, tahimik ngayon ang PIDEA tungkol sa sulat na yan. Tahimik ang Office of the President. Tahimik ang Kamara at Senado. Well, understandably, yung Senado at Kamara, hindi pa makapag-comment dahil naka-break pa sila eh. So, hopefully, pag-resume ng session sa Congress, makakarinig tayo sa Kamara or Senado. Ako, mas umaasa ako sa Senado. Lalo na si Senator Bato na chairman ng Committee on Drugs. Okay, may narinig akong vlog ni Atty. Rocky na ang kailangan na lang sa PIDEA agent is manumpa siya. Yung kanyang sulat, i-convert niya into a sworn statement, sworn affidavit, signed by a notary public. Yun na yun. Legal document na yon, malakas na yon na katibayan
na magpapatunay tungkol sa pulburon issue. So I don't know kung magagawa ba yon kasi handang humarap sa anumang investigasyon yung PDEA agent. Ang naintindihan ko yung sulat niya, parang natakot din siya na baka siya ang paghinalaan na nag-leak ng dokument. Lumalabas na ang mga kasamahan niya sa PDEA, either active or natanggal na, nag-advise sa kanya na dapat magsalita ka. Kasi baka ikaw ang paghinalaan, mapag-initan ka. Ganon. So, ibig sabihin talagang, real agent ito noong panahon yun, noong 2012. Umalis lang sa PDEA, either nag-resign ba o inalis, hindi ko alam. So, nag-advise yung mga kasamahan niya sa PDEA na magsalita ka. Kaya, sumulat na ang nakita kong main purpose sa sulat niya is para ma-absuelto siya, whatever charges na i-file sa kanya yung pag-leak ng documents. Kaya sabi niya, wala akong wala akong access sa mga documents na yan na itago noon. So yun, matapang, nagsalita. Sana i-convert niya into a sworn statement para mas mabisa, sabi ni Attorney Roque. Punta na tayo dito sa artista. Wag ko na lang pangalanan ang artista, although na pangalanan na ni Marlica at ng agent. Basta artista na lang. So ang tanong, magsasalita na rin ba, lalantad na rin ba sa publiko ang artista? Ano sa tingin nyo? Matagal nang nananahimik itong artista na ito. Wala na siyang pelikula. Kasi kung magsasalita siya, tapos na ang boxing. At palagay ko itong artista na ito, baka naalarma na rin dahil nadamay na yung pangalan niya. At may nakikita ko dalawang grupo na lalapit dito sa artista. Ang isang grupo, mag-udyok sa kanya na huwag kang magsalita. Alam nyo na. O kung magsalita man, pasinungalingan yung akusasyon. Diba? Either takutin or bigyan ng malaking incentive para magsalita at pasinungalingan. So kung nagsalita ang artista na ito at pasinungalingan, yun, malaking bagay din yun. Kaya lang, hindi pa tapos ang boxing kasi iba rin yung statement ng agent. Kaya lang, kung ang ibang grupo ang manaig, makumbinsi nilang magsalitang artista at sabihin niya kung ano talaga ang totoo. Granting lang, example lang, sasabihin niya, totoo yung nakalagay sa dokumento. Totoo na ganito ang nangyayari noon. Nako, pag ganon ang statement ng artista, yun na, tapos na ang boxing. Whatever denial pa yan, kahit anong sabihin pa ng PDEA na peke, wala na dahil yung dalawang importanteng na-involve sa issue, yung agent na nakausap niya mismo yung confidential informant. Nagpapatotoo na magkakaroon sana ng drug operation sa condo unit na yun kung hindi pinigilan. Yun pang tanong, bakit pinigilan? So, ito, sana magsalita ang artista at ang sasabihin, yung totoo. Kasi pwede rin siyang magsalita na baguhin niya yung totoo. Anyway, basta pag-pray na lang natin na ang katotohanan lalabas. And you will know the truth
and the truth shall set you free. So, walang lihim sa mundong ito na forever mong maitatago. Ito, inaasahan ba ng publiko na one of these days may ilalabas si Maharlika ng mga dokumentos galing sa PIDEA? Kahit si Maharlika, hindi niya ina-expect yan. Basta kusa na lang dumarating yung mga dokumento na yun sa kanya, bigay ng kanyang puting ahas. And naniniwala ko na bago ilabas ni Maharlika yung dokumento na yun, pinag-aaralan, ini-evaluate. Kasi pwedeng magpadala ang kung sino man sa kanya at maniwala siya kagad, masusunog siya. Kaya mautak din itong si Maharlika, marami siyang bala, hindi siya naubusan. Kasi sunod-sunod, baka bukas makalawa may ibang ebidensya na naman siyang ipakita. Okay, so ito na, battle of public perception or opinion. Sino ang nagsasabi ng totoo? PIDEA, sabi niya, peke. Maharlika, sabi niya, totoo yan. Ang agent, sabi niya, totoo yan. So, hintayin natin ang artista na magsasabi ng totoo. Pag nagsalita ng artista, sabi ng totoo, tapos na ang boxing. Knockdown na ang kalaban.